Good day everyone. Kamusta ang bawat isa? Good morning. Good morning sa ating lahat mga kapatid. It's Sunday once again, and today is the last Sunday of this month. This month of April. Yeah. So it means this is our last topic for this month of April. Second quarter of this year. So, sa araw na ito mga kapatid, so umagang ito, allow me to share with you this last topic for this month na pinamagatang condition of today's world. Yeah. Siguro naman po marami na tayong natutunan doon sa mga past few weeks, no? First Sunday, second Sunday, third Sunday topics na natakel na ng iba't ibang tagapagturo sa atin dito. So, ngayon, siguro po, we are so very much aware of the condition of today's world, right? If we talk about the condition of today's world, we both know and we are so certain that this world that we are living in right now ay talagang hindi na kanais-nais, hindi na maganda. Di po ba? If we talk about different situations, meron. Unahin na natin dyan yung kaguluhan sa Middle East na hindi pa rin matapos-tapos at nagdulot sa atin ng matinding crisis na lahat tayo so much affected, no, doon sa kaguluhan na yun. Pero yun pa ang realidad. That is the very condition right now of today's world, not only in the Middle East. Huwag na lang tayo lumayo. Mismo sa bansa natin, sino nagpapahirap sa atin ng mga simpleng manggagawang Pinoy? The government itself. Di po ba? May crisis na sa pandaigdigan, mas lalo pang binaon tayo sa hirap dahil sa mga namamahala sa ating gobyerno sa bansang ito. So very rampant and very evident to all of us what really is the condition of today's world. Amen po ba? Grabe. Sobra-sobra na ang ginagawa ng kalaban para tayo pahirapan. Medyo man, parang yung mga Kristiyano lang yung nahihirapan o pinahihirapan. Siguro, sasagutin ko, tama po, no? Yung ganun. Kung ibabase natin, kasi, pansinin nyo po, yung mga tao bang mandarambong, yung mga kurapang politiko, yung mga leader natin, sino ba ang nagmamaniobra sa kanila? Sino bang nagpapatakbo sa kanilang puso't isipan kaya nila nagagawa ang mga bagay na yan? Di ba si Satan? Satan which govern this world, di ba? Si Satan. Bakit pabor na pabor sa kanila yung situation? Kasi tauhan sila ni Satan. They've enjoyed everything, no? Sabihin natin, they have plenty enough of material things na na-acquire nila through sa mga maling gawain, which is rampant and very evident yung corruption, pagnanakaw sa buwis ng taong bayan. Pero walang nangyayaring pagsupil at patuloy na namamayagpag ang mga ganitong gawain up until now dito sa bansa natin. Kaya nga po mga kapatid, we as Christians, we've reminded by God to act swiftly and mightily with the heart of obedience
to the Word of God and His will in your lives and His commandments. If the enemy, ito po pansinin nyo, if the enemy doing double time para sakupin niya lahat, tayo pa banjing-banjing lang. Tayo puro reklamo lang. If that's so, much better sumama na doon sa takbo ng sanlibutan kasi magaan ang buhay. Pero hindi po ganyan ang tinuturo sa atin ng Diyos, sa salita ng Diyos. Sabi sa atin, huwag tayong umayon sa galaw ng sanlibutan. Kaya nga, it is very important for all of us to really know and identify it by ourselves, the very condition of the world we have right now, mga kapatid. Nang sa gayon, we must be aware, or we will be aware and be prepared to counteract. Magiging handa tayo para labanan ang ganitong mga gawain. Sa anong pamamaraan? By spreading the good news, by spreading the Word of God to those people who were blinded. Doon sa mga taong binubulag ng kalaban. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, at ito yung scripture text natin sa araw na ito, mga kapatid. It is very clear, mga kapatid, para sa ating lahat. Ito po ang sinasabi sa New International Version or NIV Version Bible. Sabi po sa atin, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. It is very clear, as what I've said earlier, that these government officials were blinded by the enemy. Malinaw. Ito'y base sa salita ng Diyos. At ang lahat ng nangyayari ngayon ay nasa Biblia. Isang translation pa para lalo nating maunawaan, magiging broad yung pagkaunawa natin, magiging wider. Sa New Living Translation, sabi po dito sa atin, Satan, yan, grabe na, no? Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Mga kapatid, sobrang linaw po ng mga sinasabi ko na mga salita. Tumpak na tumpak dito sa mga verses o sa verse na binasa natin ngayon. Walang ibang nagbulag sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan kundi mismong si Satan. Hindi lang matang binubulag, no? Hindi ito literal na pagkabulag. Ang binubulag ni Satan doon sa mga taong yun, doon sa mga leader na sobrang greedy, sobrang corrupt, hindi lang sa Pilipinas, all over the world. Those people, those leaders who want only to make the world, alam mo, yung magulo lang, na magkaroon ng chaos. Yung unang binulag ay yung puso. Tinakpan, pinalitan ng kung anong mga bagay, nang sa gayon, pati ang isipan ay ma-black out. At ang ipinalit doon, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Diyos.
Kung pansinin po natin mga kapatid, we are reminded of ganito po, no, mga kapatid, to wake up. Magising tayo. Yung kapatid, yung katabi mo dyan, baka natutulog na. Sabihin nyo nga po, wake up. Yan. Gumising ka. We must recognize the spiritual blindness that surrounds us. Dapat nating malaman o alamin yung mga bagay or yung spiritual blindness, yung nagkahadlang, hindi man literal eyesight natin, yung nabubulag, bagkus in terms of spiritual aspect, nabubulag yung mga taong nabubulag sa katotohanan at malayo sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, we cannot move in a world we do not understand. Tama po ba? Yes. Amen. It is very true and definitely true that we cannot move in a world that we do not understand. That's why mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sobrang lakas na ng kapangyarihan ng kalaban na minanage niya na ang sanlibutan. Dapat palakasin din natin ang ating kapangyarihan upang labanan ang puwersa ng kadiliman dito sa sanlibutan. Sabi sa salita ng Diyos, hindi ito laban sa laman. It is a spiritual warfare. It's not a battle between the flesh of the flesh, but it is now a spiritual warfare. So therefore, mga kapatid, ano ba ang dapat nating palakasin, patatagin? Di po ba ang ating spirito dapat busugin natin para magiging healthy at lalong-lalong at magiging malakas panlaban doon sa puwersa ng kadiliman? Di po ba? Let us all reminded of this. Let us all be reminded of this, mga kapatid, that the enemy is just like a roaring lion. Para daw siyang isang leon. Maatungaw o na leon. Nag-aantay lang ng pagkakataon, ready to devour us. Kapag nagkaroon ng chance, ay bigla ka na lang sa sakmalin. Kapag ikay isang Kristiyano at hindi ka ready dahil napakahina ng spirituality mo, madali kang ma-devour. Tama po ba? Kaya sabi sa atin, paalala sa atin, we need to wake up, mga kapatid. It is now time to strengthen our spiritual aspect, our spiritual life, so that we can fight spiritually against the force of this world. Alam natin, very evident ang experience ano ang mga pangyayari at nangyayari sa ating sanlibutan. Yan ang tunay na sitwasyon, na kondisyon ng mundong ginagalawan natin ngayon. We cannot deny the fact. That's the reality, mga kapatid. Dito sa scripture text natin sa 2 Corinthians 4, chapter 4, verse 4, it states that the God of this age, which is Satan, has blinded the minds of unbelievers. Mind, kaisipan, binulag ni Satan ang kaisipan ng mga unbelievers. Yung mga unbelievers, yung mga taong wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Bakit binubulag ni Satan
to prevent them from seeing the light of the gospel. Para mahadlangan, para mapigilan sila na hindi nila makita yung ilaw o yung liwanag ng ebanghelyo ng Diyos, which reveals the glory of Christ. At ito po yung totoo, who is the image of God. Ayaw ni Satan na ang isang tao ay makasumpong doon sa liwanag na siyang magre-reveal, na siyang maghahayag ng glory ng ating Panginoong Jesus, na siya talaga yung imahe ng tunay na Diyos. At mga kapatid, this passage explains why the message of Jesus is not understood by those who are perishing. And it's definitely true. Yung mga taong papunta na sa kapahamakan, hindi nila naiintindihan ang mga salitang ito, ang mensaheng ito. Pero hindi pa tapos ang lahat, hindi pa tapos ang laban. Kung tutuusin, they still have the chance. At sana tayo yung gagamitin ng Lord so that they will not end doon sa eternal condemnation. Tama po ba? That's our goal. That's our purpose. Who, being a Christian, mga kapatid, dapat isipin natin yan, dapat nasa puso natin yan. Now, let's continue. Let's move on. Now, let's focus on our scripture text while taking a look at our topic. As I've said earlier, mga kapatid, naikot lang sa ating scripture text yung pag-aral natin. Tignan natin yung tunay na kalagayan ng sanlibutan ng mundong ginagalawan natin. The condition of today's world. Una, 3 points lamang po ito. The God of this age. Yan. Refers to Satan described in 2 Corinthians 4:4 as the entity blinding unbelievers to the gospel. Yan. Recognizing the reality of spiritual warfare and the blindness of the world. Now, sa atin bang personal na katayuan natin yan in terms of our spiritual life? And before we go on, I want to ask this to all of us. Do we really recognize the reality of spiritual warfare around us? Amen po ba? Nare-recognize po ba natin talaga? O nalalaman ba talaga natin? Did we feel it? Did we experience it? The need, yung pangangailangan natin ng pagpapalakas ng spiritual na buhay dahil meron tayong laban na kinakaharap. And this is our spiritual warfare. Understanding why people are resistant to the gospel. Dapat ang tayo mga Kristiyano, inuunawa natin. Let's try to understand those people why they are resistant to the gospel. Kasi napala tayo, nandito na tayo sa estadong ganito ngayon o sa sitwasyon na meron tayo ngayon that we can proudly says na hindi na tayo sa ganong sitwasyon na meron sila, na may Diyos na tayo sa totoong Kristiyano na. Because tandaan mo natin mga kapatid, resistance to the gospel often stems from a combination of spiritual, intellectual, cultural, and personal reasons rather than a single factor. Lagi po itong magkakaakibat o magkakasama. Dapat natin i-consider na ang isang tao na wala pang tunay na relasyon sa Diyos
bakit siya ay nag-hesitate para tanggapin o bakit siya nagkakaroon ng resistant para doon sa pagtanggap ng mabuting balita dahil sa mga mga factors na ito, mga kapatid. It involves in spiritual, intellectual, cultural, and personal reasons rather than a single factor. Alam po natin yan. Dito nga lang sa Pilipinas, di po ba? Mostly sa atin, sa Pinas, Kristiyano, kuno. But some part, no, sa mga Malayan provinces, iba din yung ethnicity nila, iba din yung culture nila, iba din yung paniniwala nila. That matters, mga kapatid. Kasi hindi tayo pare-pareho lahat. Hindi po ba? Mapalad lang tayo ngayon dahil nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Pero alam naman natin before na may tuturing din natin yung mga sarili natin na gaya din nila. Na meron din pinaglalaban sa ating mga personal na buhay or personal factor, mga kapatid. People frequently reject the message because it clashes with their existing worldview, demands significant life changes, or seems irrelevant to their daily concerns. At ito po yung totoo. Yan. Madalas, kaya nire-reject ng mga tao yung mabuting balita, no? The good news about salvation, which is the gospel of Christ, because ito'y bumabangga doon sa kanilang personal na pananaw patungkol sa sanlibutan, pananaw na kapag magiging Kristiyano akong totoo, magkaroon ng pagbabago yung daily life routine ko. Ang dating ginagawa ko ay hindi ko na pwedeng gawin, such as different bad vices. Hindi na pwede. Dati okay lang, lantaran ginagawa. So kapag nagiging Kristiyano ay hindi na pwede, bawal na. So ganun, nagmamatter yun. Kumbaga, mas tinitingnan muna nila ang mga ganung bagay kaysa mas mabuting bagay na dadanasin nila kung tatanggapin nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Or ito pa, isang reason, irrelevant to their daily concern. Ay, hindi ko naman kailangan yan. Hindi naman kailangan sa buhay yan, sa pang-araw-araw. Okay na ako dito. It doesn't matter. Di po ba? So dapat tayo mga Kristiyano, we must understand why people are resistant to the gospel. In that way, we can penetrate to them. Di po ba? Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo susugod na ganito gawin mo, ganito, ganyan. Hindi. Dapat unawain muna natin ano yung pinanggalingan nila, ano ba yung estado ng buhay nila ngayon, bakit? Ano ba yung pananampalataya nila, di ba? Even I before, mga kapatid, to tell you honestly, sinabi ko, sarado kandado. When my wife's cousin invited me, may sabi sa akin, wala kaming gitarista ngayon. Pwede ka namang tumugtog. Para umatin lang ako. Sabi ko, pasensya na tayo. Sinabi ko kasi sa sarili ko, hindi ako pasok na ibang simbahan. But look at me now. Where am I today? Di ba? Doon pumapasok yung it is God's plan and purpose will prevail. Hindi tayo pwede magsalita ng tapos. Ganon din po ang ganitong klaseng mga tao. They are just like us before. Di po ba? Na nangangailangan din ng isang taong mag-uunawa sa kanilang present situation at hindi lang basta pag-unawa, may dapat magkaroon din ng sympathy at empathy sa bawat sitwasyon so that they can place their trust on you and you can start
sharing the gospel to them. Because let's remember that this world, the condition of today's world, ay governed by Satan. And Satan is the one who blind their spiritual heart and mind and their eyes. Tandaan po natin yun. Next, distinguishing between the person, the lost, and the power, the enemy. Dapat ma-distinguish natin yung person, yung lost soul, dapat ma-win natin siya para sa ating Panginoon, at yung kapangyarihan ni Satan, the enemy. Doon sa dalawang bagay na yun, dapat ma-distinguish natin kung sino yung lost at sino yung nagmamanipulate sa kanila. Tingnan natin muna yung tao. Victim of influence. Madalas, or most of the time, not all of the time naman, most of the time, talunan ang tao dahil nagagamit siya lagi ng puwersa ng kadiliman. Victim of influence. Unbelieving or lost humans are considered under the influence of the God of this world, who blinds their mind. And this is definitely true, 100%. Tanda po natin yan, mga kapatid. Dapat nadidistinguish natin kung sino yung mga tao na yun so that we can penetrate unto them. Brokenness and pain. People often act as carriers of pain and hurt caused by deeper spiritual issues. Ito yung brokenness, sinful habits. Madalas sabihin ng tao, ay, grabe yung pinagdadaanan ko ngayon. Grabe yung sakit, yung pain. It hurts so much. Di nila alam na yung mga yun ay dulot ng pagpapaalipin doon sa kasamaan. Hindi po ba? Totoo po yun. Hindi gawa-gawa, hindi kwentong barbero lang. It is really biblical. In fact, there are so many examples in the Bible of persons or people that were tormented by the evil spirits. Tormented yung term na ginamit sa salita ng Diyos. Pinapahirapan o pinahihirapan ng masamang spirito. Maraming ganun na mababasa ka sa Biblia. Now, the other one, the power or the enemy. Ito yung spiritual entity. Yan. The true enemy is described as principalities of this world. Powers, rulers of darkness. Yan. And spiritual wickedness in high places. Sana naman po nagkaroon tayo ng awareness dito sa mga words na ginamit na talagang pangdiinan. Kumbaga, grabe yung pag-describe sa kanya. Exage na kung ba superlative form na siya ng pag-describe. Sabi niya, rulers of darkness and spiritual wickedness in high places. So ganito pinapaikot ni Satan ang sanlibutan. Kaya nga po, kung pansinin niyo po, huwag na muna tayong lumayo. Dito muna sa ating bansang Pilipinas. Kung pansinin niyo po, yung namumuno ngayon, most of them, di po ba? They are so wicked people.
na umiikot lang sa kanila yung pagdesisyon at umiikot lang sa kanila yung budget o sa dapat para sa mamayang Pilipino, pero yung kaban ng bayan ay nanatili lang sa ilang mga tao. Di po ba? So ganun ang gusto ni Satan. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng higher position, kahit saan, mag-government man yan or sa company man yan, public or private entity, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng mataas na posisyon at yung posisyon niyon ay sinakyan niya ng pride, which is nilagay ni Satan sa kanyang puso at isipan, doon na magsisimula na umandar yung spiritual wickedness in high places. Di po ba? At alam po natin kung ano yung layunin ng mga ito. Intend to destroy. The enemy, which is refers to Satan or the demons, seeks to kill and destroy lives, joy, and relationships. Tandaan po natin, walang ibang nais yan, kundi manira, mangwasak, or patayin yung mga buhay, yung kaligayahan ng bawat tao. Siguro maisip natin, Jomar, nag-enjoy naman sila ngayon sa kanilang mga ginagawa dahil mayroon sila lahat. Anytime meron silang ganito. They have plenty enough. Yes, definitely. Nag-enjoy sila ngayon. But that is temporary. And later on, hindi nila alam na unti-unti na silang pinapatay ng amo nilang si Satan. Di po ba? Because Satan, the enemy, is the accuser and deceiver. Brings hate, condemnation, deception, and lies to distance people from God. That's his ultimate goal. Kaya nais niyang busalan lahat ng tao para ilayo, to have distance from God. Ayaw niya mapalapit ang mga tao sa ating Panginoon. That's his purpose. That's his goal. Nang sa gayon, lahat ng nagtitiwala lang sa Kanya ay yun ang madadala niya sa eternal condemnation, mga kapatid. So ayaw natin ng ganun. Ayaw natin mangyari yun. Ayaw nating ma-experience yung eternal condemnation. Likewise, ayaw din natin ma-experience ng mga mahal natin sa buhay o mga kaibigan natin yung eternal condemnation. That's why we are here today. Ang buhay natin ay magiging instrumento para mahatak natin sila papalapit sa Diyos. Dahil alam naman natin that every day Satan will snatch them to have distance farther each day from God. Nagkaroon ng malayong gap or agwat. Di po ba? That's his purpose. That's his goal. And let us also remember that we, as a believers and followers of Christ, we also have a purpose and a goal. Di po ba? Dapat aware tayo and ready din tayo. Mga kapatid, gusto ko lang isingit ito. Kaya nga po tayo may pag-aaral series of lessons to equip us so that we must be prepared, or we will be prepared all that time. That's the goal. That's the purpose. Each Christian should be equipped by the knowledge of God, so that anytime
he can fight and battle the spiritual forces of the evil dito sa sanlibutan na ito. Now, the question for us is this: what it means for today? Ano bang ibig sabihin nito sa atin ngayon? According to Forward in Christ. Yan. So, ito reference ko lang to ha. According to Forward in Christ, this title highlights that there is an active, unseen force opposing the gospel. Totoo po yun. Hindi man natin nakikita, but still, it is active force opposing the gospel. It explains the widespread deception. Opo. Distorted perspectives and resistance to Christ's truth. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Hindi ito gawa-gawang istorya lamang. According to the Christian Research Institute, another reference, the God of this age is contrasted with Jesus Christ, who is the true light of the world. Totoo po yun. Yun naman po talaga eh. Mga kapatid, sana malinaw sa atin ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Hindi ito basta biro-biro na lang. Hindi ito basta magpabanjing-banjing na lang tayo. Hindi ito basta na kapag gusto lang natin, okay tayo. Sorry po ha. Hindi po ako nagpaparinig. Hindi ito pwedeng, ay ayoko na dyan dahil ganito ganyan naman eh. Ang daming pinapagawa. Wala pong ganun. Kaya tayo nandito dahil totoo nga po, tunay nga po na ang bawat sa atin ay may pinapagawa ang Diyos. Hindi para lang manatili tayo dito alam nyo na, pupunta lang tayo dito. And after, wala na. Wala tayong sense of responsibility. Wala tayong sense of urgency. Kanina binanggit natin si Satan nagdo-double time. And yet, tayo mga Kristiyano, wala tayong sense of urgency to fight the battle. Oh, come on. How come that you are still here and not bearing that in your heart and mind? Are you with me, mga kapatid? O baka naglulukuhan lang tayo? Don't fool yourself in front of God. You cannot mock God. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Just a gentle reminder for all of us. Just be prepared always. The battle is everywhere. Right there and then. Anytime may encounter me yan. It's an unseen spiritual force. That's why we need to strengthen our spiritual life to fight for the glory of God. Amen? Okay. Second point na tayo. The veiled gospel. Yan. Ano ba yung veiled gospel? It means the message of salvation is hidden from unbelievers due to spiritual blindness, not lack of clarity. Spiritual blindness ang ginamit ditong term, mga kapatid. The light is shining, but many cannot see. It is because of spiritual cataracts. Alam niyo po yun? Kung tayo nga, ito literal na example para maunawaan natin. Katarata sa mata in literal. Ang isang taong merong ganito, kapag maliit pa lamang,
medyo sabihin natin kahit hindi na komportable, medyo okay pa kasi nakakakita pa, no? But as time goes by, kapag hinayaan natin yung small cataract na yun sa ating mata, ito'y mag-widespread, no? Over time, ito'y sasakupin ng ating buong retina ng mata natin. Kapag nasakop na, it blocks na sa ating paningin. Kapag nag-blocks na sa ating paningin, literal na hindi na ito makakakita. But still, yung mata natin ay nakamulat o bukas. Pero, nagiging useless na siya because of the cataract. So, yun yung example natin in literal term. Now, let's talk about spiritual blindness. Spiritual blindness, nandyan na nilatag na sa'yo lahat. Pero hindi mo pa rin siya ma-acquire, hindi mo pa rin siya makuha kasi nga, merong something that is unseen force na naghahadlang sa'yo. O yun yung nagbubulag sa'yo na hindi mo makita, masumpungan yung katotohanan. Mga kapatid, tandaan natin, katotohanan that the light is shining, but many cannot see it because of spiritual blindness or cataract. So, ano ang dapat natin gawin? Dito na pumapasok, mga kapatid, yung sinasabi natin, the unfinished work of removing barriers to the gospel. Bakit unfinished work? Okay, yan. Dito na naman tayo papasok. Pasok, Matthew 28, 18 to 20. Bakit sinabing unfinished work? Before Jesus Christ Himself, no? Bago siya umakyat sa langit, may binilin siya sa kanyang mga disciples. Ito yung unfinished work na matatagpuan, na matutunghayan natin sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Ito yung the Great Commission. Therefore, go into all the nation, go into the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey what I have commanded you. And surely I will be with you to the very end of the age. Not only baptizing them, go into the world and make disciples of all nations. Yan, dapat maunawaan natin yan, yung kabuang context. Kasi kahit pa ulit-ulit natin itong binabanggit sa ating lahat, pero kapag hindi natin naunawaan, if we don't really understand the whole context of these verses, parang palipad hangin lang tayo. Parang wala lang sa atin to. Pero kapag hinimay natin, napakabigat. Go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them, hindi natatapos doon, teaching them to obey what I have commanded you. And truly, I will be with you to the very end of the age. Mga kapatid, hindi natatapos sa go into the world and make disciples. Sending ito. Pagpapahayo sa bawat isa sa atin. Make disciples. So how can we make disciples without evangelizing, sharing the good news about salvation, the gospel? Para magiging disciple natin, dapat sharean muna natin. Dapat maniwala muna sila kung sino yung binabahagi natin para maging disciple natin. Amen po ba? Yun ang proseso. Step by step process na iniwan sa atin ng Diyos. Hindi ito kautusan lang ng ating leader. Kaya nga tayo nag-aaral
Ito yung purpose, ito yung layunin. Ilang ulit pa ba nating sabihin para maunawaan natin? Hindi ito kagustuhan lang ng leader natin dito sa loob ng church. Para wala kayong masabi. Ang mga leader ng church, yan, balikan ko lang muna. Gusto ko lang isingit ito para maunawaan natin. Ang mga leader ng church o yung mga pastors natin ay sumusunod lang din kung ano yung kautusan ng Diyos. Hindi po ba? Dapat maunawaan natin ang bawat proseso. Bakit natin ito ginagawa? Ang sabi sa salita ng Diyos, go into all the world and make disciples. Ibig sabihin, I will send you out. Share the gospel of the good news about salvation. Make disciples. After sharing the gospel, if they will accept, and then you have to disciple them. Discipling is teaching them the process of sharing the gospel again. Repetition, mga kapatid. Ang sabi, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito yung pagbaptize mo ng Holy Spirit nagmula sa Diyos. So that the Holy Spirit will empower them to do also the will of God. Now, sabi doon, di pa nagtatapos. Teaching them, turuan natin sila na sumunod. Sabi, teaching them to obey what I have commanded you. Turuan natin sila sumunod kung anong inuutos ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. And surely I will be with you to the very end of the age. Mga kapatid, napakalinaw. Huwag po tayong saktan. Huwag po tayong magre-reklamo na ganito, ganyan. Kasi po, sumunod lang tayo sa salita ng Diyos, kautusan ng Diyos. Inuutos ng Diyos na dapat natin gawin yan. Dahil our responsibility to live lives that unveil Christ to others. Ito yung responsibilidad natin, mga kapatid, bilang tagasunod ni Kristo. Kaya nga sabi niya, di ba? Teaching them to obey what I have commanded you. Ang responsibilidad natin ay ipamuhay ang buhay na ito na nag-unveil o nabubukas tayo ng opportunity na makita si Kristo sa pamamagitan natin. Naintindihan po ba? The message is very clear for all of us. And why? Mahirap po magsalita dito sa harap. Kasi maraming masasaktan. At magdamdam na naman at kung ano sasabihin. But I want to remind you all that Christians should not be like that. Hindi. Dapat ang Kristiyano ay matapang at laging handa dahil ang Kristiyano ay equipped. Di ba? Equip tayo ng salita at katuruan ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya sa salita ng Panginoon, di ba? Salita ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Mga kapatid, tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ito sinas New Living Translation. So all of us have had that veil removed, can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Dapat ganun po tayo. Nararamdaman natin, experience natin sa sarili natin. No? Na nagre-reflect na ang Lord sa buhay natin, yung kaluwalhatian ng Diyos. At
Sa araw-araw na pamumuhay natin, masasabi natin na we are more and more like Him as His glorious image. Na kapatid, pasensyahan tayo kung marami akong nasabing hindi nyo nagustuhan, kung marami akong nasabing hindi ka nais-nais sa pandinig nyo, kung marami akong nasabing parang pinatatamaan kayo. Pero ang katotohanan ay dapat malaman ng lahat. Hindi pwedeng itago. Di po ba? The veiled gospel highlights that the true understanding is a work of God, not just human reasoning. As the veil must be removed to understand the truth. Ito po, dapat nating maintindihan. Huwag sana tayo manghina. Huwag sana tayong puro reason out. All of us has its own daily life struggles. Alam po natin yun. We cannot deny the fact that we are living in this world na punong-puno ng bigatid sa buhay. Parehas tayong lahat pinagdadaanan. Pero, sabi naman dito, huwag mong kalimutan, sundin ang kalooban ng Diyos kung anong pinapagawa niya. Kung tayo ay dumaan man ngayon sa series of studies in learning so that it will equip us that we can use it for the future advancement of the gospel, so be it. Kapatid, this is now the right time, because we know that the condition of today's world is rotten. Tandaan po natin, nabubulok na. The last point that I want to leave to all of us, ito yung the light of the knowledge of glory. Means the inward revelation and clear understanding of God's divine nature. Ano ba yung God's divine nature? His character, power, and grace that revealed perfectly through Jesus Christ. God said, and God who said, "Let light shine out of darkness," is the one who opens eyes. Tandaan po natin yan. Kung kayang sabihin ng Diyos, "Let there be light," and there is light. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kung kaya niyang gawin yun, kayang-kaya din niyang gawin. Nabuksan ang binulag ng kaaway. Di po ba? Walang imposible sa Diyos. Relying on divine intervention rather than just human persuasion. Ito po dapat ang ginagawin natin. Dapat mag-rely tayo doon sa divine intervention. Kapag sinasabi natin divine intervention, it is through the power of the Holy Spirit. Because without the power of the Holy Spirit, there is no divine intervention, mga kapatid. It was just a human persuasion. Mga kapatid, relying on divine intervention rather than human persuasion or effort is a central theme in the Bible, emphasizing that God's power brings about results that human strength, eloquence, or intellect cannot achieve.
kahit gaano ka pa katalino, ikaw pa pinaka may mataas na IQ, so much smarter than anyone else, pero hindi mo pa rin kayang abutin kung ano yung divine intervention ng Lord. It is only through the power of the Holy Spirit that we human being, diba, ay magagawa natin yun. It is the Holy Spirit who enable us to do the impossible things, diba, not by our own might, mga kapatid. Kahit sabihin pang pinakamataas na posisyon ka meron dito sa mundo, it's useless in the sight of God kung hindi ka nagpapasakop sa Kanya. 1 Corinthians 2:4-5 emphasizes preaching through the Spirit or Spirit's power rather than human wisdom. Totoo po yun. The mere fact na kapag puro tayo human intellect, sasalita tayo ng puro parang katalinghagaan lang, or it is all about head knowledge, wala itong impact. Pero kapag tayo nagsasalita, nagpo-proclaim o nagde-declare salita ng Diyos through the power and the intervention of the Holy Spirit, ang bawat salita na lalabas sa ating mga bibig has power, mga kapatid. At yung power na yun, ang sabi sa salita ng Diyos, mas matalim pa ito sa double-edged sword, that it can penetrate the soul and spirit of that particular person. Mga kapatid, tandaan natin, may utos ang Diyos sa atin. Huwag natin talikuran. Huwag natin i-say no. Kung dumaan tayo sa mga bagay na hindi na natin ninanais, pero inalaw ng Diyos na daanan natin o pagdaanan natin, let God be God. All we need to do is to revving up our prayer life for the salvation of the blind people. Lalo pa nating pabilisin, paarangkadahin yung ating prayer life, yung ating pananalangin, nang sa gayon mas marami pang makasumpong ng kaligtasan, lalong-lalo na yung mga taong binulag ng sanlibutan. Essentially, it is the transformative inward recognition that Jesus Christ is the culmination of God's presence, goodness, and power, effectively displaying God to humanity. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Tandaan po natin, no? Ito isang illustration lamang. Someone trying to navigate a room in a pitch black darkness. They aren't bad for bumping into things. They just cannot see. Our job isn't to judge their stumbling, but to turn out the light. To turn on the light. So, isipin daw natin, let's imagine this, ng isang tao or someone gustong pasukin yung isang dark room. Kapag isang room, isang kwarto ay napakadilim, means mayroong tendency ng isang taong papasok dito ay maaring madapa, mapatid, kaya madapa, or maaring bumangga sa pader o sa mga kanto-kanto. Di po ba? Pero dapat hindi natin ito ititreat na
estupiduhan ng isang tao. They simply cannot see because of the darkness within the room. Sabi dito, our job isn't to judge their stumbling. Huwag natin silang husgahan. Dapat ang ginagawa natin, buksan natin ang ilaw nang sa gayon sila'y makasumpong ng liwanag. Kung titignan natin ito in spiritual aspect, tayo yung liwanag na inasahan ng Diyos para sila ay sumunod at may sama natin sa kaharian niya. Amen po ba? Now, bago tayo magtapos, ito yung challenge sa ating lahat. Pray specifically for 2 people you know who seem blinded to the truth, asking God to shine His light into their hearts this week. 2 tao daw. Ipanalangin natin kung sino yung sa tingin natin, yung kakilala nating tao na alam natin binulag sila ng sanlibutan. Ipanalangin natin sila. Hilingin natin sa Diyos na ang kanyang ilaw ay magliwanag sa kanilang mga puso at isipan at masumpungan nila ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Challenge po sa ating lahat yan. Let's think of that particular person. Kaibigan man yan, membro man ng pamilya natin. Basta ipanalangin natin sila. Now, sa ating discussion questions, yan. Una, how does knowing that people are blinded by the God of this age change your attitude toward those who oppose Christianity? Ano ba ang dapat nating pakita, yung mararamdaman natin? Maawa ba tayo o magagalit din? Ano ba yung magiging reaction natin? Ano ba yung magiging attitude natin towards them, mga kapatid? And in what way can we, tayo daw, sa anong pamamaraan, tayo as a church, help unveil the gospel in our community? Yan. Medyo may kabigatan yung mga katanungan. Pero masasagot natin yan kung ang bawat sa atin ay handang magipagtulungan, handang sumunod at humayo, mga kapatid. Community ang pinag-usapan dito. Buksan daw natin yung kanilang mga spiritual blinded eyes that they may see the glory of God through our lives, mga kapatid. Sa ating conclusion, dito na po tayo magtatapos. Yan, saktong 1 oras na tayo. The condition of today's world is not just moral decline or confusion. It is spiritual blindness. As 2 Corinthians chapter 4 verse 4 reveals, there is a real enemy actively working to keep people from seeing the light of the gospel. But here is the truth we must hold on to. Darkness is not stronger than light. It only exists where the light is absent. Totoo po, di ba? That means the answer is not anger at the lost nor frustration at the world, but awakening in the church. Tandaan po natin ito. Paalaala ulit sa atin ito. Ibig sabihin, hindi galit or hatred towards the lost para doon sa kanila. Hindi natin dapat ipapakita yung galit or yung hatred doon sa mga lost people who were blinded by Satan. But it is a call for all of us to awaken para magising tayo as a church, mga kapatid.
Di po ba? Pagsama-sama, mas malakas ang puwersa. So, church, we are not called to fight people. We are called to rescue them. The lost are not the enemy. Malinaw po ang mensahe sa atin. They are the mission. Behind the confusion, the resistance, and the brokenness is a deeper spiritual battle. And God has chosen us to be His instrument or instruments to bring light into that darkness. The gospel is not powerless. It is not outdated. It is not irrelevant. The problem is not that the light has dimmed. The problem is that many eyes are still closed. So, ang paalala sa atin mga kapatid, so rise up, shine, and let the light of the gospel break through the darkness of this age. God bless sa ating lahat.